Magandang araw mga kapuso! Ngayong gabi, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakamanghamanghang bagay sa ating kalangitan. Alam nyo ba na ang planetang ating tinitirhan, ang daigdig, ay may isang tapat na kasama? Isang kasama na laging nariyan kahit hindi natin laging nakikita. Ito ay ang ating tanging natural na satellite, ang buwan. Ang buwan ay nagbibigay liwanag sa ating mga gabi at nagiging inspirasyon sa maraming kwento at alamat. Hindi tulad ng araw na isang bituin, ang buwan ay isang malaking bato na umiikot sa ating planeta. Ang ibabaw nito ay puno ng mga crater at iba pang mga bakas ng nakaraan. Isipin nyo na lang, parang isang malaking bola na walang tigil sa pag-ikot sa ating paligid. Ang bawat pag-ikot nito ay may malaking epekto sa ating mundo. At dahil sa buwan, marami tayong magagandang bagay na nasasaksihan dito sa daigdig. Ang mga alon sa ating mga karagatan ay naapektuhan ng kanyang gravitational pull, at ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa ating mga gabi. Kaya't sa tuwing titingala tayo sa kalangitan at makikita ang buwan, alalahanin natin ang kanyang kahalagahan sa ating buhay. Kung titingnan na natin ang buwan sa gabi, parang ang lapit-lapit lang niya. Diba? Parang kaya natin itong abutin sa isang iglap lang. Pero alam nyo ba na ang totoo, napakalayo ng buwan sa atin? Hindi ito basta-basta maabot ng kamay o kahit ng pinakamataas na talon. Sa katunayan, ang average na distansya ng buwan sa daigdig ay 384,400 kilometro. Kung isipin natin, napakalayo nito. Para mas maunawaan natin, isipin nyo na lang kung maglalakad tayo papunta doon. Aabutin tayo ng halos 9 na taon. O tama ang narinig nyo, 9 na taon ng walang tigil na paglalakad. Kaya naman pala kahit gaano natin kalakas tumalon, hindi pa rin tayo abot sa buwan. Ang buwan ay tila malapit, ngunit sa katotohanan, ito ay napakalayo. Ang distansya nito ay isang paalala kung gaano kalawak at kamangha-mangha ang ating universo. Napansin nyo ba na ang buwan ay parang laging pareho ang mukhang nakaharap sa atin? Hindi naman sa maarte ang buwan at ayaw magpakita ng ibang anggulo. Ang totoo niyan, ang tagal ng pag-ikot ng buwan sa sarili nitong axis ay pareho ng tagal ng pag-ikot niya sa daigdig. Ibig sabihin, habang umiikot ang buwan sa atin, umiikot din siya sa sarili niya sa parehong bilis. Kaya naman, isang bahagi lang ng buwan ang ating nakikita. Ang buwan, may kakayahan din itong humila ng mga bagay. Hindi man kasing lakas ng hatak ng daigdig, pero may epekto pa rin ito sa atin. Ang tawag dito ay gravitational pull. At ang epekto nito sa ating planeta, ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat. Ito ang tinatawag nating tides. Paano nga ba nakakapagpagalaw ng tubig sa dagat ang buwan? Ang tanong na ito ay matagal ng pinag-aaralan ng mga siyentipiko at astronomo. Dahil sa gravitational pull ng buwan, ang tubig sa parte ng daigdig na nakaharap sa buwan ay hinihila nito. Ang puwersang ito ay nagdudulot ng pagtaas ng tubig sa mga karagatan. Kaya naman tumataas ang tubig sa parteng iyon na nagreresulta sa tinatawag nating high tide. Ang high tide ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga baybayin. Ito ang tinatawag nating high tide, kung saan ang tubig ay umaabot sa pinakamataas na antas nito. Ang mga alon ay mas malakas at ang tubig ay umaabot sa mas malalayong bahagi ng baybayin. Samantala, ang kabilang bahagi naman ng daigdig ay nakaranas ng low tide dahil mas malayo ito sa hatak ng buwan. Ang low tide ay nagdudulot ng pagbaba ng tubig na naglalantad ng mga bato at tide pools. Kaya naman, mayroon tayong high tide at low tide 2 beses sa isang araw. Ang cycle na ito ay mahalaga sa ekosistema ng dagat at sa mga komunidad na nakatira malapit sa baybayin. Ang pag-unawa sa high tide at low tide ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na kaalaman tungkol sa ating planeta at sa mga puwersang nag-iimpluwensya dito. Tunay nga na ang buwan ay napakahalaga sa ating planeta. Bukod sa nagbibigay ito ng liwanag sa ating gabi, nakakatulong din ito sa pag-regulate ng tides at klima ng daigdig. Kaya naman, pahalagahan natin ang ating tanging natural na satellite, ang buwan.